Magandang gabi, kapatid, kaibigan. Linggo na naman po ng gabi, narito po akong muli, ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan kong The Spiritual Battle or ang pakikidigmang spiritual. At ito po ay may 4 na kaparaanan kung paano magtatagumpay sa kalaban. Ang una po ay know your enemies, know the scheme of your enemies, know the weapon you want to use for fighting them, and lastly, know how do we use the weapon to defeat our enemies. Iyan po ang ating tatalakayin sa gabi ito. Kapatid, kaibigan, una, kailangan nating malaman kung sino ba ang ating kaaway. Basic po yan. Kasi paano natin haharapin ang kalaban kung mismo ang kalaban mo ay hindi mo kilala. Kaya kailangan po nating kilalanin kung sino ba siya. At ito po ay makikilala natin sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa kasulatan. At ito po ay matatagpuan sa Efeso at natala po sa Efeso kung sino po sila. At ito po ang sinasabi. For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Yan po ang sinasabi kung sino siya, kung sino sila. And we know Satan is a spiritual being who a heavenly revolt against God and subsequently cast down into the earth. Siya po ay nag-revolt, anong tawag dito? Siya po ay nag-ano sa Diyos. Siya po ay naghimagsik. Siya po ay naghimagsik sa Diyos. Kaya po ang nangyari, itinapon siya dito sa lupa. Ang kanya pong pangalan, his personal name is Satan. Ang kahulugan po ay adversary, or opponent, or enemies. He also called the devil, means accuser. Yan po ay matatagpuan natin sa kasulatan sa aklat po ni Job, Kabanata 1, talata 6 hanggang 12, at sa Job, Kabanata 2, talata 1 hanggang 6. Siya din po ay slanderer. Yan po ay matatagpuan natin sa John 10:10. Yan po ang ating kaaway. Ang katangian naman po ng kaaway, Satan is deceitful. Yan po ay natala sa Genesis 3:1-5. Nung linlangin niya si Eva at si Adan. Mahaba po itong talata rito. Ito po ay mula 1 hanggang 5. Pero i-discuss ko na lang po na sa maikling kaparaanan. Kung natatandaan niyo po, si Eva at si Adan ay nasa Hardin ng Eden, na doon po ay nilinlang sila ng kaaway na ang sabi nga po ng Diyos ay huwag kainin ang bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti. Datapot sila po nilinlang ng devil at sinabing hindi po yun totoo. Kapag ikayan ay kinain nyo, malalaman nyo at kayo ay magiging Diyos din. So yun po ang natala sa kabuuan doon po sa aklat ng Genesis 3:1-5. Kung ano po, pakibasa nyo lang po para po mas mabasa po ninyo ng buo. Medyo mahaba po kasi kaya hindi ko na po isinulat. Siya din po ay accuser. Siya po ay accuser. Yan po ay natala sa Zechariah chapter 3 verse 1. At si Satanas din po ay
Satan is a great teaser. Ito po ay natala sa Luke chapter 4 verse 3, Mateo chapter 4 1 to 11, and Luke chapter 4 4 to 8, where Jesus was tempted of Satan. Siya po ay manunukso. Alam naman po siguro natin ang kasaysayan kung paano tinukso ni Satanas ang Panginoon. Yung kung siyang nag-fasting po ng 40 days na sa iba't ibang kaparaanan po siya ay tinukso. Ngunit sapagkat Diyos nga po, hindi po nahulog sa tukso. Kaya siya po ay isa ring teaser o nanunukso o manunukso. Si Satanas po ay nagtatransform din po, nagpapanggap na angel of light. Yan po ay matatagpuan natin sa ikalawang Korinto talata, chapter 11 verse 14. Mapagpanggap, ipapanggap po na anghel ng kaliwanagan. So kailangan po natin talagang makilala kung sino siya, ang kaparaanan niya. Dahil tayo nga po ay nakikidigma sa daigdig na ito, kailangan po natin ang weapon o sandata. Ano pong sandata ang kailangan natin para po sa ating pakikidigma? Ang sandata po ito ay mababasa natin sa Efeso chapter 6 verse 17, na doon po ay nakatala, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun daw po pala ang sandata natin kailangan na gagamitin, sapagkat ang pakikitigma po natin ay hindi po sa laman at dugo. Ito po ay digma ang Espiritu. So ang kailangan po natin ay ang salita ng Diyos. Kung matatandaan niyo po nung tinukso ni Satanas si Jesus, doon po ay ginamit niya ang salita ng kanyang ama na sinasabing nasusulat din naman, ikaw ay sasamba lamang sa iyong Diyos. Kaya lumayo po si Satanas. Kaya kung gagamitin po natin ang salita ng Diyos, yan po ay paraan para po siya ay umalis at lisanin tayo. At yung full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Isuot daw po natin yung full armor ng salita ng Diyos. Paano natin gagamitin ng sandata upang manalo po sa labanan? Ito po ay nasaad sa Efeso 6 chapter 6 verse 17. Take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun nga pong salita ng Diyos na naman ang sinabi ang ating pananggalang sa kaaway. At karagdagan pa po nito sa Efeso chapter 6 verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith. Yun daw pong pananampalataya natin sa Diyos ay ang matibay na kasangkapan upang masangga natin ang nagbabagang, and the flaming arrow of the evil one, yung nagbabagang araw ng kalaban. Kung kailangan po natin, tuos din po natin yung which is the extinguish of the flaming arrow of the evil. Kailangan po natin isuot yung shield ng faith, yung pong pananampalataya natin sa Panginoon, para po masanggalang natin ang nagbabagang apoy o araw ng ating kalaban. Put the armor of God so that can we your stand against the devil's scheme. Isuot daw po natin ang buong armor ng Diyos para po makatayo tayo sa pakikipaglaban sa mga teknik ng kaaway. And lastly, sa Efeso 6:18 po, ang pinakamahalaga po sa lahat ay yung prayer in the spirit of occasion with all kinds of prayer, request with his in mind. Be alert
and always keep on praying. Kasi po yung panalangin po ay isa sa sangkap na napakahalaga na dapat ginagawa ng isang mananampalataya o kahit lang din ng mananampalatayang tao para po gamitin shield sa kaaway, sapagkat ang prayer po ang siyang pinaka-powerful na magagamit natin para pananggalang sa kaaway. Sa hihingin po natin ang tulong ng banal na Espiritu na ingatan tayo, ilayo tayo sa mga pakana at gawa ng kaaway, sapagkat ang panalangin po ang siyang mabisang pananggalang sa ating mga kaaway. Nakita na po natin kung sinong ating kaaway, paano natin pagtatagumpayan ng kaaway, ano ang gagamitin nating mga sandata para sa kaaway at paano natin ito gagamitin. Yan po ay ang ating pinalakay sa maikling oras na ito para po mapagtagumpay. Alam niyo po mga kapatid, kaibigan, tayo po ay nabubuhay sa daigdig ng kaguluhan. At kailangan po natin talaga ang proteksyon, gabay at pag-iingat ng Panginoon para po tayo maging mapagtagumpay. Kapatid, kaibigan, gusto mo bang maging mapagtagumpay sa daigdig nito sa kabila ng kaguluhan sa daigdig nito? Kung ganon, isuot natin ang baluti ng pananggalang ng salita ng Diyos at gamitin natin ito sa mga kaparaanan kung sinusalakay tayo ng kaaway, at tayo ay laging manalangin na tulungan tayo ng Diyos sa ating pakikidigma sa daigdig nito sa panahon ng kaguluhan, kung saan sa panahon ito ay pagulo ang daigdig. Kaya tayo ay laging magtiwala, manalangin at umasa sa Diyos. Siya lamang namang talaga ang makatutulong sa atin upang tayo ay makapagtagumpay sa magulong sanlibutan, kung saan sinabi niya sa kasulatan, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang Panginoon po ang nagsabing siya'y nagtagumpay na. Mula po sa kamatayan, nabuhay po siya. Ang lahat po ng gawa ng kaaway ay nalupig na niya nung po siya'y nabuhay. Ang gagawin na lang po natin ay magtiwala at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na magagawa sa ating buhay para tayo ay maingatan. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa tagumpay na pinagtagumpayan mo na ang kaaway sa pamamagitan ng pagkabuhay mo, Panginoon, mula sa kamatayan. At dahil kami, Panginoon, ay nasa sa iyo at nananalig sa iyo, kasama mo rin po kami sa tagumpay na natamo mo, Panginoon. Ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon at gabay ang lagi namin hinihingi sa iyo sa aming pansamantalang buhay sa lupa, para po kami mapagtagumpay. Hindi namin kaya sa amang sariling pakikipaglaban, malibang ikaw ang tumulong sa amin. Doon pa lamang kami makapagtatagumpay. Hinihingi po namin ang tulong gabay mo sa amin sa bawat araw ng buhay namin dito sa lupa. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat mga kapatid sa gabing ito, kung saan nakapagtalakay naman tayo ng isang topiko na mahalaga na napag-usapan natin sa gabi ito. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo, muli tayong magkita sa pamamagitan ng video na ina-upload ko. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen.